Magandang hapon, Eli. Magandang hapon din sa ating mga kababayan na nakikinig dito sa ating programa, Iparash kay Paras. At today, Eli, we have very, very interesting, development. Dito sa Percy Lapid case, no? And alam mo, hindi natin maiwasan na tuloy-tuloy yung ating pag-observe sa mga nangyayari kasi alam mo this is one event that steered the nation, so to speak, di ba? Ang daming nakatutok dito, halos lahat ng mga nagsasalita sa social media ay ito yung pati yung mga networks, they are all focused on this. At saka, isa pa, Eli, tuloy-tuloy din yun pagdadaldal ng mga officials ng ating gobyerno tungkol sa kaso na ito. And certain people also who are representing the victim's family are also speaking as if they are authority in this case. So, yun ang nangyayari ngayon. That's why siguro our program should come up with certain comments on what's going on, Eli, and maybe later we will siguro debate to other topics, but siguro pasadahan muna natin ang mga nangyayari na development sa Percy Lapid because it's very important that the outcome of this will clear the air. No? Mayroon patunguhan kasi mahirap nagmamadali ang gobyerno. Mayroon silang agenda tapos madismiss lang ng korte yung kaso. Apa. At base ho sa pinakauling report ay mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagsabi na gusto niya pong ipagpatuloy ang investigasyon dito ho sa pagpatay kay Percy Lapid na kung saan ito naman po ay ikinatuwa ng pamilya ng Lapid Mabasa. At yan po yung interview ng mga Malacanang reporters na kasabay na bumiyahe sa loob ng eroplano sa presidential plane patungo po ng Cambodia. So tuloy ang investigasyon daw, Secretary Jing. Yes, in the first place, kaya nga niya sinasabi yun dahil nakita niya premature yung can you file a case when it's not complete? Alam mo, ikaw mismo, Eli, nakikita natin yan not only in movies but in actual stories, true to life stories ng FBI, ng Scotland Yard, na pag nag-imbestiga hindi mo na pinapasampahan ng kaso hanggang buong buo ang findings, di ba? Ito partial. Nung una sinasabi ni Istomo, nag-file na daw sila ng kaso doon sa mga Dibakmulangan at saka yung Orly at itong gunman. Partial. Tapos ito na naman pinailan nila ng kaso na ang mastermind si Bantag. Pero sinasabi ng NBI there are no evidence to link directly to Bantag. Yes. So syempre yung ating Pangulo si McCoy Jr. Maski drop out yan ng law school, mayroon namang konti sigurong pagkakaalam yan sa nanonood ng sine yan at nakikita niya na ano ba ito? Kasi sabi ng Pangulo ay dapat talagang magsagawa ng malaliming investigasyon yung mga investigador kung bakit ang mga nasa loob ng bilangguan nakapag-uutos na pumatay pa, no? At katulad dito nangyari kay Percy Lapid. Yes. Because ang thinking niya kasi, Eli, ang thinking ni McCoy Jr. ay may katotohanan yung for all, sinasabi nga natin, there are 160 suspects. Opo. Any one of those, even mas superior pa kay Bantag in terms of committing murder. Marami doon.
ito nga ngayon makikita natin na sinasabi nitong abogado ni Mabasa, itong spokesman niya, na hindi naman pala si Bantag ang mastermind. O ito, pakinggan natin itong Kausing, Attorney Kausing, na sobrang madaldal at nare-reveal tuloy yung real story behind the maneuvers made inside the investigation. Ito po, pakinggan natin. Noong pinatay na si Percy Lapid noong October 3 ay nagbayad na sila ngayon sa pumatay kay Percy, pero October 4 na. Naghanap pa ng pera ang bumayad. So ang bumayad, 300,000, actually nangako na lang to si Alvin Labra siya magbayad, pero natandaan mo, nung pagsimula pa lang transaksyon, Alvin hiningihan pa Labra niya ang leader ng Happy Gulaki na parang pera. So wala silang pera. So ngayon ang tanong ko, yung 300,000 na ibinayad ni Alvin Labra para pandugtong doon, para maging 550,000 na ibabayad sa killer, ay saan kaya nanggaling? Kami, sa mga panig ng pamilya Mabasa, ako spokesman nila, sinabi sa isip namin na mastermind din nanggaling ang 300,000 na yon. Ang tanong, nanggaling ba kaya yung kay Bantag? Sagot, hindi. Bakit? Kuripot siya eh. Hindi nga magagastos ng piso. Saan ka makakita ng papatay? Kuripot. Yung pinagpapatay, yung pagpagastusin niya. So, ibig sabihin, sino kaya yung nagbigay ng 300,000? Okay. Okay. Sino ang nagbigay ng 300,000? Well, ang klaro, paano ba to? Okay na yan. Okay. Okay, go ahead, Secretary. Ang klaro, Eli, ay nanggaling mismo sa pamilyang Mabasa na hindi si Bantag. Hindi si Bantag. Hindi raw nagbayad, kuripot daw eh. Kuripot daw. Alam mo, paano naman, kagaya ng isang abogado na Pilayo, sinasabi, bingatibo daw si Bantag. Ito naman, kuripot daw si Bantag. So, alam mo, naggagawa-gawa na lang ito ng mga istorya. Kasi, how would they know that ito yung ugali ni Bantag? How, di ba? Paano naman nalalaman nila na ugali? Kilala ba nila si Bantag? Di ba? Okay. So, mayroong isang video, kung ipatuloy natin itong sinasabi nitong si Attorney Kausing, mayroon siyang dinadawit na naman na posibleng magiging mastermind. Okay. Pakinggan natin. Okay. Ito. Okay. Ang gusto ko lang, bago ko sagutin yan, siguro sa sunod na vlog, sasagutin ko na kung sino yon. Pero wala kami nasasabi kung sino yon. Ang akin lang basihan namin, na Mabasa Family, kung bakit meron pa kami isang nakikita na mastermind, kasama na mastermind, o mas mataas pa sa mastermind, ay sapagkat may mga binirapan si Percy Lapid na ibang mga tao. No? Kasama na dyan si Mr. Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, na siyang Executive Secretary noon ni President Ferdinand Marcos Jr. At kasama rin dyan yung mga inappoint niya. At permanente sa binanggit ni Percy Lapid sa mga inappoint na hindi kwalipikado o questionably ay isang inchik daw na nagbibigay kay Mr. Vic Rodriguez ng 300 million. Yun ang sabi niya sa kanyang programa noong September 30, 2022 at noong October 1, 2022. So, tandaan mo, October 10 siya napatay. So, ngayon, September 30, halos huling broadcast niya na. Sino kaya yung mga binabanggit niya, lalo na yung in-check, sino kaya yun ang binabanggit ni Mr. Percy Lapid? Iyon ba nagbigay ng 300,000 para kay Alvin Labra, para ibigay kay Joey Escorial? Hindi ko masasabi. Pero madidiscover natin yan. Kaya nga, ang stand dito ng Mabasa Family, pasalamat kami ng tudo kay Secretary Buing Remulla, lalo na kay Secretary Bin Harabalos, kay kung hindi dahil dun sa 500,000 na reward money mo ay hindi nag-surrender si Joey Escorial. Actually, ang isa sa dahilan Okay. si Joey It's more than a mouthful what he's saying. Ngayon, Dumadami hindi si Bantag Angulo. ang mastermind. Ngayon, parang ini-insinuate niya si Vic Rodriguez in conspiracy with Chinese. Alam mo, napakadaldal nitong taong ito. Live below yung kanyang statement at sinasabi niya na tumatanggap si Vic Rodriguez ng 300 million dito sa Chinese. Can you imagine? Napakadaldal nitong mga Mabasa group. Hindi na lang tumahimik, pero maganda din ito, mga kaibigan, mga kababayan, dahil nire-reveal nila yung katotohanan na talagang very messy ang nangyayari dito sa investigasyon.
Ricky, bumati ka, Ricky. Magandang hapon sa'yo. Oy, magandang hapon po mga kababayan. Napakaganda ng discussion ulit natin ngayon. Oh, At pasintabi na dun sa mga iba kasi baka kasabihin nila, isang buong linggo na natin Hindi, ulo tayong bantag. before you came, sometimes it's not good that you will be late, no? Oo. Because you're not able to Hindi, get... napapakinggan ko sa kotse. No, but I was saying na bakit natin kinukontinue ito, no? Oo. But anyway, May mga butas talaga eh. very interesting. May mga loopholes. Ito dapat mapakinggan ito ni Secretary Remulla at ni Secretary Abalos. Itong pinagdadaldal nitong mga mabasa. Na posible daw na si Vic Rodriguez at yung in-check ang nagbigay ng 300,000 na pambayad doon sa Sa killer, sa pumatay. sa pumatay kasi Bagong development. Wala Hindi, daw. hindi mo napakinggan eh. wala daw pera, wala. daw pera na yung si Labra na isang inutusan daw na mag-establish nitong chain para patayin si Lapid, Oo. wala daw kulang daw yung pambayad kaya Kulang ng 300,000. nag-raise pa ng 300 at tinatanong nito ngayong si Kausing, saan kaya nanggaling yung 300,000 na kinumpleto doon sa 550,000? Yan ang theory nila. Ang theory nila, marami daw tinitira pa rin in the same way as I was saying Oo, yesterday, yesterday. maraming tinitira si Lapid. And some of them may be capable. Di ba? Sinasabi natin. Well, And sinasabi naman niya, doon. Oo. tinitira din daw si Vic Rodriguez. At si Vic Rodriguez, mayroong isang inappoint na Chinese daw during the time that he was executive secretary. Oo. At dahil sa nagbayad ng 300 million, 300 million. 300 million. 300 million binayad nitong Para sa Chinese. pwesto. Nakapwesto ngayon yung Chinese. And posible itong Chinese ang nagbigay doon sa 300,000 na kulang doon sa pagpatay kay Lapid. Ayun, sabi yan ni Atty. Cosing. Yan. Yan. Pero spokesman ng pamilya Ang mabasa. sabi ni McCoy Jr., ipagpatuloy yung investigasyon. Now, Sino Chinese yan? tama kaya yan na dito sa investigasyon magiging persons of interest itong Chinese at saka si Vic Rodriguez? Kawawa naman si Vic Rodriguez. Panahimik Sige, na. wala na. nananahimik na. Sinasali nitong Kausing. Pero saan ang galing yung theory ni Kausing na yan? Galing din kila Remulla at kila siguro yan? Kila Abalos. Kasi sa order ni Bongbong Marcos na ipagpatuloy, di nilalawakan nila ngayon yung So si Vic ngayon yung tanda. Ay, hindi Hindi, wala natin. pa yun. Iba pa yun. Hindi Iba pa rin yun. natin alam. Yung tanda, yung anggulo yun kay dating Senador De Lima. No. Ito naman kay Atty. Cosing. Oo. Okay, So, meron pang video. Good. itong video na ito, Na-complicate parang nakikita natin dito sa video as an aftermath of all this. Parang ini-snub ni Pangulong Bongbong Marcos parang galit kay Abalos. Oh, Tingnan mo dito sa tingnan nga natin. hindi kinamayan Ayun, Ba, galit latest yan. development yun Ayan tingnan mo naglalakad siya. Kinabayan niya si Asidre. Asidre, Yan hindi niya tiningnan si Abalos. Oo nga. Hindi niya kinamayan Buti na lang kinamayan ni Martin. Ayan Ito, hindi sila hindi niya tinitingnan. Baka Ano kaya? galit siya kay Abalos. Bakit? Bakit? Dahil sa kasi 'di ba i-relate natin yung sinabi ni Eli na habang nasa eroplano sinabi daw ni pumapasyal na naman uli si McCoy Jr. Nasa Cambodia papunta. Cambodia, na doon siya. Doon daw sa eroplano sa mga media sinabi daw ni BBM na kailangan palawakin pa yung investigasyon. Yeah. Siguro galit siya kay Benhur, bakit sinampahan na ng kaso? Hindi pa tapos yung investigasyon. Masyadong maaga naman. kasi, Masyadong diba? maaga. Kaya nga, ini-snub niya. Siguro kung nandyan din si Remulla, baka isnabin din. Di ba? Delikado. Pero bakit ganun hindi kinamayan, di ba? Kadalasan ganun. Kasi buti sana kung lahat hindi kinamayan Dalawang bagay lang yan. Medyo high siya sa kung ano man. Tingnan mo yung itsura. Galit,
mukhang malungkot. Hindi, ganit, tinignan eh. Oh, malungkot at At saka nung at dinaanan saka niya hindi kanina. kinakausap, hindi niya kinausap eh. Ulitin mo ano. Kasi nung ulitin dinaanan mo. niya, Oh. hindi man lang sinulyapan eh. Oh, yan. Ayan, Oh, yan oh. Ayan, Talagang Inisnab, oh. Oh, inisnab talaga. Oh, Hindi, oh. para oh. sa mga kapakanan ng mga nakikinig sa atin sa radyo, ha, ang sinidescribe po namin, isang video po ito sa isang event, no? Ah. Oh, Na kung saan nandun si event. BBM, pati si DILG Secretary Abalos, At saka si speaker. pati si Speaker. Pero At saka isa, yung sino ba yung katabi? Sidekick ni speaker na Oo. party list, Party list na- doon sa Tingog. Tama. Tama. Yan, Ngayon, ang nakita po namin, Sino yung kinamayan? Ba't yun isa kinamayan? pinokos po ng video, Yung sidekick niya nung asawa ni Madjo, Madjo. ni Ayan. speaker. Yun, kinamayan. Si Jude. Nakapanalo din ng party list. Oo, Ayan. Si namahilig sa... Jude Asidre. Yes, palaging si Edsa Siang yan. Anyway, dumaan po ang ating Pangulo, kinamayan po yung Tinggog, Tingog. nakatabi po ni DILG Secretary Abalos, pero pagdating po doon kay Abalos, hindi po kumamay ang ating kagalang-galang At saka na hindi, Pangulo. at saka Inisnab. Inisnab talaga kasi lumingon siya Hindi tinignan. Hindi po tiningnan. nag-eye to eye. Oh, ha? Ah. Oh, kung ako si Benor Abalos bakit ko pa pagpatuloy mas malakas Ayan po. na akong in my own right At politically. ito Why po. why should I shame myself? Nung Continuing to serve this guy, 'di ba? Yung nakaupo na po sila, nung pumalakpak si Benor Abalos, tinignan ng matalim ni BBM, Oh. si Abalos. So ano bang reason? Is it because of the bungling of this Percy Lapid case na ang gusto ni BBM kumpleto yung filing pero nauna na yung kanilang press con at marami pang kakulangan. Kasi siguro Si natatakot Escorial ba na kasuhan na yun? Si Escorial. Yun ang unang-una. Siguro ang sabi ni BBM, nako, hindi ko na makontrol ito. Kasi na-file na baka mamaya akong mapapahiya. It's a slap on my administration that the judge might dismiss this case eventually. Di ba? Yan ang pinire-raise natin dito. Oo. Hindi sa Okay. kinakalaban namin si BBM, kundi sinasabi namin, oy, sir, nako, may red flag dito. At least ngayon, alam niya na, nagpa-interview siya sa Hindi, media. alam niya. Alam na niya na paltos pa yung Kulang pa, hilaw pa. hilaw pa. Mm-mm. Hindi, na-discuss na mga And this is barkada. this is being revealed by Attorney Causing. Kasi alam mo, Na yung yung si Bantag sinampahan nila na siya na yung tinumbok na mastermind. Mastermind. Hindi naniniwala ang mga mabasa na mastermind si Bantag. Baka may mas mataas pa, sabi nila. Ito nga si Vic Rodriguez Si Vic daw ang Rodriguez ngayon. isang possible at yung very serious yung yung accusation na ito dahil yung Chinese daw na nagbayad ng 300 million para makapwesto. para makapwesto, nagbayad kay Vic Rodriguez, yun ang possible na nag-put in ng 300,000 na pangpapatay kay Percy Okay, Lapid. so Yeah. ibig sabihin niya, kung ma-identify natin yung Chinese na yan, Yun ang nag-abono raw eh. sino Parang doon, iilan lang naman ang Chinese na na-appoint. Ewan natin. Sino ba? Bahala na sila Madaling dyan. ba i-review yan, Secretary? Pero kung nagbayad ng 300 million, juicy position yan. Tama. Pero alam mo, sino mga Chinese ba alam dyan? mo, ito lang masasabi ko. If ever, itong sinasabi ni Causing, Ito to. nanggagaling doon Mm. sa, madalas silang nakipag-ugnayan kay Rimulya at kay Abalos Oo. kung nanggagaling doon, that's a very serious, Ibig sabihin, talagang kagalit na nila si Vic. Total war na ito. parang may nag-uudyok from the top. Ha? Sino ba yung Parang sinasabi? may Jawit. nag-uudyok. Parang may isang yung kanyang galit hindi lang kay Duterte na idadawit din sana nila, pero wala talaga silang malabo eh. wala talaga silang ebidensya. Puro lang conjectures. Ngayon, yung isa namang kalaban na si Vic, idadawit na naman. Kawawa naman si Vic Rodriguez. Ano ang kinalaman ni Vic Ano po, Rodriguez? Secretary, kung ba't di ako naniniwalang may kinalaman si PRRD dito?
Waldy Carbonell. Naalala mo? Oh, yung media na kunyari naghamon daw ng gun duel kay Duterte. Buhay ba, patay? Buhay pa rin hanggang ngayon. Well, diba? the conclusion is obvious. Di ba? Duterte does not care about people criticizing him. Oo, Ha? pati presidente ka na, Because, bakit ka lalo na if maapektuhan ng small isang- fry, Mayroon pinakain. lalo na pag ang Ayun, may pinakain. Tama, tama, may pinakain. May pinakain ng dyaryo. Oh. Oo. Pero lalo Pero buhay. Buhay. Pero buhay. Buhay. eh, the Kasi more Di ba? the more digong, the more our president will not care about a small fry like Lapid na puro lang daldal ng daldal, paninira. Ha? O Pero si Vic ba, sa palagay mo, may ganyang capability? Hindi pala capability. Mindset dapat yan eh. Kasi Well, capability is I cannot no question. I cannot answer that, but I am answering another question, if ever. Okay. Na walang kapabilidad na mag-imbestiga itong mga tao na ito dahil sinasabi ni Kausing na hindi naman si Bantag. And yet, si Bantag ang sinampahan ng kaso. Pero ang masama nito, Okay. panay ang ano pa rin ni Secretary Remulla. Ito, may statement si Secretary NBI. Remulla. Nagulo na talaga. Oo. Ayan. Hindi, una muna, itong NBI. Okay. Okay. Base sa ano ng NBI, ng statement, this is a formal statement ng NBI. No direct evidence pointing to Bantag. Sandali lang, binabasa pa namin eh. Oh. Okay. No direct. No direct evidence pointing to Bantag in Lapid Lapid killing. killing. Oh, yan. Oh. No direct. Technically speaking, wala naman, there is no direct evidence linking, but we're also using the concept kasi of totality of circumstances. Hindi ko malaman yan. Walang legal. Ano bang theory na yan? Ano Walang na ba legal yan? sense. Walang legal Parang may, ano, no? may jurisprudence na ba yan? Kaya Ha? nga, Secretary, pinag-uusapan natin dito kahapon yung ebidensya. Ano Kaya- ibig sabihin? Dapat talaga direktang Ang sinasabi niyo ebidensya. dapat, circumstantial lang yan. Wala Kaya yun. tuloy. Mahina nga yun pag ganun. Kaya tuloy Mahina nga. pinagtawanan sila ni Ang sinasabi niyang totality of circumstances. pinagtawanan tuloy sila ni Panelo. But before that, ito salungat sa sinasabi ng NBI, Mm. salungat yung sinasabi ng boss nila na si Remulla Yes. dahil parang pinagdidikdikan na si Bantag talaga dahil sa mga puro hearsay. Ito, pakinggan natin si Remulla. Si Lapid nagpunta sa bahay niya sa Laguna. Si Lapi daw nagpunta sa Yun bahay. Pagkatapos na lumabas yung Cinderella Man ni Percy Lapid. That was the basis. So that day itself, nung nalaman ni General Bantag na andun si Percy Lapid sa Laguna, medyo nagalit. He was very mad. He was very, very livid about it. David, yun Oh. ang description. He was David. very mad. Paano naman niya nalaman na very mad? Sino nag-report sa kanya? Mayroon bang video na galit, nagbukpok ng kamay or ano? Hindi, baka may witness sila. Kaya nga, baka, puro baka. Baka, oo. Baka Karabaw. Hindi na baka. Puro tayo baka eh. Ang tinitingnan natin, ano ba, wag nagdadaldal, mayroon ka agad na support. Halimbawa, sabi, si tama. Percy Lapid, galit na galit. Ito, may video kay Percy Lapid. Hindi puro daldal, di ba? Hindi, o kaya sinabi dapat ni Secretary, base dun sa sinasabi, meron kaming isang person. Kaya Nakita nga. ngayon si Bantag. Pero hearsay Nagalit na evidence galit. yun kasi pumunta doon si Lapid, dapat ang kwento dapat yan na mapurog mo talaga na si Lapid talaga umabsent si Lapid daw doon sa isang event. Hindi, si Bantag yun. Umabsent daw si Bantag doon sa isang event, perpetual parang may graduation. Kasi that was the time also that Lapid went to the house. Nangahas talagang pumunta Pumunta doon. doon sa Ang lakas ng loob at pinagpipicturan yung kotse at saka yung bahay. May video. Talagang talagang naghahamon. Naghahamon talaga. And yet wala daw, pinagdugtong na nila dahil absent daw si Bantag at galit na galit daw. How do they know that?
Hindi kaya nga, dapat ang sinabi ni Secretary. Dapat sinabi niya na ito nga si Bantag may nakita kaming video, umalis doon sa kinuna namin at pumunta Galit na doon sa Laguna at kinonfront si Bantag Or may si Lapid or may kausap. or may kausap na putang ina nito O yan, si ganito, oo. putang ina ito si ganito. Oh. Hindi, si Pero Si Bantag. kung hearsay lang na galit, livid daw. Oo. Wala. Anong proof yan? Hmm. Tapos sasabihin mo na nga yun ang motibo na pagpatay kay Lapid. Wala. Kasi in character malayo daw, yan in sa character, katiting. in character. Kaya nga ito, nag-comment tuloy si Presidential Advisor on Legal Affairs, si dating Secretary Panelo. Ito ang comment niya. Natatawa siya sa mga nangyayari. Pinanood ko yung press briefing. Wala silang binabanggit doon na isa sa mga nakademanda tinuturo si General Bantag na utak. Wala Maliban doon sa isa na naging supplemental affidavit na para sa akin questionable yon. Kasi doon sa kanyang supplemental affidavit, yung gunman, binanggit niya ang pangalang Bantag. Pero, unang-una, teka muna, bakit di mo binanggit yan? Nung una kang sumuko at gumawa ka ng Yun. unang sinumpang salaysay. Wala kang binabanggit na Bantag doon. Pangalawa, may pagkakataon ka na sabihin uli yun sa public confession mo, hindi mo na naman binanggit. Bakit biglang nagkaroon ng supplemental affidavit after several days? Sa akin, mukhang afterthought na lang yun. Questionable yun. Pangatlo, sinabi mo nga Bantag, pero hindi mo rin sinasabi na siya yung General Gerald Bantag. Okay. Tuloy pa. Mayroon pa ba yan? Okay na, wala na. Oh. So, paminsan-minsan, tumatama rin pala ito si Manelo. Oo, paminsan. Oo. Ang sinasabi niya, Pero tama yung binabagit niyang kanyang obserbasyon. kasi alam mo, halimbawa, Pagkatama damit niya, tama bago ito yung sequence of event Bago in-expose ni Benhur Abalos na through a press Yung pagmamadali na i-present sa media. i-present sa medias, dapat alam na mayroon na dapat silang statement. Sinabi na ni doon pa lang sa una pa lang, sinabi na dapat ni Escorial na sir, ako talagang pumatay diyan, natakot ako kasi sumurrender ako at isang nagsabi na a certain Bantag daw ang nag-utos. Dapat doon pa lang. Doon pa lang yun nga. Ngayon, tapos na. After Ngayon, several days. After several days, papagawin mo ng supplemental affidavit. Para lang isama talaga yung Kumbaga sana, pahabol lang parang yan drama. Kunyari, sinabi siguro nila, wag mong ikumpleto yung pangalan ng Bantag. Gagawa lang tayo ng konting drama. kuno na a certain Bantag. Ang dali-daling gawin nitong Escorial dahil mayroon tayong video ng interview nitong Escorial kung paano magsinungaling ito. O mamaya, makikita natin dyan. Pero ito yung mga komentaryo ng mga people that matters. A popular guy before and si Jason sa anong sinasabi niya tungkol dito? Si? Jason sa. Si Jay. Okay. Mayroong statement si Jason sa. Ayan na. Okay, sabi ni Jay Basahin ngayon mo. lang ako nakatagpo ng ganitong kaso. Yung umamin na namaril at nakapatay, yung self-confessed killer, yung umamin na siya pa ang nanuhol sa middleman, yung killer pa ang nagbayad sa recruiter, hindi kinasuhan ng PNP o ng NBI, o nakaligtaan lang dahil sa pagmamadali para sa press conference at picture taking ni na Boss Chip among tunay. Ganito na pala ngayon. Wow! Pag sure baya mo, giyatay na. Giatay na. Giatay na, Bisaya na. Bisaya na word na Giyatay na. Naloko na. giatay parang Naloko na. Yan, oo. mayroon Tayo, pa Bisaya isa. din tayo. Mayroon pa ba siyang isang reaction? Wala na. Wala na. Okay na. So, yun ang mga nakalatag na pangyayari. Which really lead us to continue our commentaries
Kasi kailangan malalaman ng taong bayan ang anong nangyayari. Pati napapaya dito ang mismong Pangulo. Oo. Na-involved na siya eh. So habang nako-complicate ito, sinong tinatamaan ng ano niyan, secretary? Kaya kagabi, I had a call from Senator Bongo, or nakausap ko si Senator Bongo kagabi. Mayroon palang event, yung nagsama-sama yung mga dating mga cabinet secretary. Oo. At sabi niya sa akin, sama ka Sec Jing, kasi ito yung mga natin, ito yung grupo Barkada, natin, oo. barkada. So, true enough, nagkakantahan, nagsasayahan kami doon sa RJ Bistro. Uy, ganda doon. oo. Maganda Ano doon. nga, medyo inaabang ako kasi nag-live si Martin Andanar eh. Doon? Galing doon? Kasi So- baka, ang inaabang ako, Secretary Jing, baka magkasaksakan kasi kumanta ng My Way eh. Kumanta ka ng My Way doon. Hindi, Oo, si marami President. kami. Yung huli, Oo. 3 songs ang kinanta namin. Ganda doon. Pero kumanta si Presidente, kumanta si Medialdea, kumanta din si Panelo, of course. Mayat Obvious, na ba si no? Melio Dea? Ah. Taba pa rin. Kumanta pa rin. That's his nature, no? But anyway, I had a chance to speak to PRRD kagabi. Sabi ko, boss, medyo nag-ano naman ako, nag-react ako kasi gusto pa namang idawit ka. Sabi niya, hayaan mo na yan, wala naman yan. Yung mga tao na yan, gusto lang maging popular through me. Sabi niya. So, yun ang kagabi, no? And I was happy that I had the chance to see the president, former president. Buti na andito siya. I think bakasyon. sinabi niya na nagpa-check up yata siya. Napacheck up. Oo. So, Kasi- andito, tiyempo na sa Manila siya. Oo. He will be here siguro for another week or something kasi tuloy-tuloy yung kanyang medical. Baka executive Oo. check-up yan. Oo. Di ba usual naman So, yun every yan. year? Now, with much ado about this thing, after all the aftermath of bigla na lang nagbiyahe na naman ang ating Ang ulo. Hindi, McCoy. ito naman, McCoy Jr. ASEAN ASEAN Summit Summit to, kasi yan. Secretary Okay, Jing. okay. I-discuss yung May mga kung reasonable. ano, mga Kasi- ano. And I know for a fact that he will be in the corner talking to people, Oo. as usual. Si Canadian Prime Minister daw. Oh. Pati Trudeau. si Macron. Oh. Macron. Ba? Pero hindi- may na-share ako sa kahapon about that. Oh. Pero hindi lang siya. Lahat naman siguro kakausapin. Oo, Oo. siyempre, ano yan Pre. ASEAN yan may mga, yung mga Canadian, may mga French have May an mga interest, yan, oo. a lot of business interest in Asia. Yes, yeah. In ASEAN, lalo na Malaysia, Indonesia, Vietnam, very Indo-Chinese, yeah. very hot yung Vietnam ngayon Oo, very diba? hot. Oo, kasi Pero pangit pa rin. ang France may Vietnam. roots diyan ang France kasi Wala ka mapasyalan. Franco yan isa sa Kung ba pumunta ka na doon sa Vietnam ngayon? Ngayon, Masyado, masarap lang kape nila eh. matagal na akong hindi nakabiyahe kasi alam mo naghahanap pa tayo ng pera, hindi katulad muna. Anytime pwede magbiyahe Ikaw naman, dahil daming mura ang facilities, mura ang flight ngayon. Oo. Ganon? Nagsisail eh. Oo nga, sale nga yung aeroplano pero yung hotel doon, tsaka gagastusin mo mura naman. araw-araw. Mura. Mas mahal pa nga sa hotel dito Pero sa kung Pilipinas. iimbitahan mo kami ni Secretary, Oo, sama kami. Kung madami kami, dami ka Anytime. panalo sa golf eh. Nananalo sa golf ito eh. Nga pala, before Dami. we discuss this, alam mo, may interview din itong Roy Mabasa, pero siguro, komentahin natin, Oo. marami daw death threat sa kanya, pero para pa mag-death threat sa kanya. Ito, may sinasabi siya. Death threat. Okay, pasok. Roy, nandiyan ka ba? So, Ayun. ito ay talagang tinatakot kami, napapatayin kami, hindi kami makakalabas ng bahay. Ako naman ay nakausap nitong mga nagbabanta na ito sa through messenger at nag-chat pa nga minsan sa akin through video call. Pinigil ko lamang yung video call sapagkat tinakot ko siya na matetrace kaming dalawa habang kausap niya ako, no? So pinatay niya, ang ginawa niya, tinuloy lang niya yung pakikipag-usap sa messenger, Hanggat alam kong wala namang pupuntahan at puro pananakot lang ang ginagawa, blin ako na.
Okay. Bakit naman siya takutin? Ano namang interest ng mga tao na papatayin siya or whatever, di ba? Ewan. Wala akong makita. I don't know what he is trying Ikaw to... ba, kung ikaw ang mastermind, ngayon, ang init-init ng issue, papatayin mo pa yung kapatid. Oo, kaya nga. Diba? Nagpapalapad lang Logic yata lang. ng papel ito si Mabasa eh. I mean, with due respect, no? Because, yeah, I mean... Hindi, pero to is ano naman, siyempre, Well, siyempre, you know, you're a victim of violence. You're a siyempre, victim of violence. Pero, talagang nasa ibang mindset ngayon yan. messenger yan eh. Di dapat na-trace na. Hmm. Oh. Ha? Kasi messenger bago ka makakuha ng FB account Kompleto yung mga detalye. may detalye yan. Magbibigay ka ng Tapos information. naka-video call pa niya. Lalo pang madidiin yun. Oh. So, dapat sinumbong niya. O isiniwalat niya sa public. Siniwalat niya sa public at yung pangalan kung anong FB account kasi sa Messenger magsushow yan Kasi naalala ko yun. mahirap naman yung dal tayo. Dapat sikreto sinabi mo na kay Remulla or sinabi mo na sa NBI na boss, pakitrace naman ito para malaman ng publiko kung sino yung nagtitrace Okay, sa'yo. sana hindi niya pinigilan, usap tapos pinamonitor niya na sa Kasi PNP. naalala ko yun ang isang taktika ho namin ni Dante Jimenez nung before. Sa BACC. Nasabi sa akin ni Dante, kung mag-threat ka, i-public mo. Para hindi ka matuluyan. Kasi itinatago mo or hindi mo sinishare sa kapulisan. Yeah, okay. Anyway, mayroon tayong ibang topic today. Okay, ito kasi alam niyo naman malapit na ang Kapaskuhan at siyempre yung ating mga kababayan na mga overseas Philippine workers, alam niyo yung mga balikbayan box importante yan ngayon. Correct. Oo, at meron ding binabanggit ang Bureau of Customs na may naibigay na sila na may higit sa halos 2,000 abandon balikbayan boxes. Dahil pala mga inaabandon na dyan sa Bureau of Customs. Nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Customs, si Ginoong Arnold De La Torre. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, Sir Jing, Sir Eddie, and Sir Arnold, Vicky. Magandang hapon po sa inyo. At sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa programa niyo, magandang hapon po. Apo, ano ho itong yung mga ipinamahagi ng BOC na 1,996 na abandoned balikbayan boxes. Ano ho ito? Ano kaya dahilan bakit inabandona ng mga nagpadala? As a brief backgrounder po, matatandaan po natin na nagkaroon po ng problema yung mga balikbayan boxes. More or less po, mga 30 balikbayan boxes po ito na nandun po sa 30 container vans na natenga sa ating pantalan. Sa Yarda, dito po sa North Harbor. At dahil po dito, nagkaroon po ng activity ang Bureau of Customs upon conduct of investigation. Nakita po natin na yung mga balikbayan boxes na po ito ay inabandona ng consolidators abroad. Hindi po sila nakapag-asikaso ng pagbibigay ng tamang pagproseso. Patulad po nung sa demurahe, yung pong sa pagbabayad po sa shipping line at dun po sa pagbabayad po ng duties and taxes. Yun po ang nangyari, kaya natenga po ito. Ngayon po, nung pinaproseso na po ito po ang yung naunang 10 containers po ay na-deliver na. Katulad ng nabanggit niyo po kanina, mahigit 2,000 balikbayan boxes po. Yun po yung continuous na dinideliver natin ngayon. Opo. Ibig sabihin po, when you say delivered to the consignees, yung mga kung saan yan pinapadala na mga kababayan natin. Opo. Opo, sir. Oo. Yung consignee po na naka-assign na or the consolidators dito sa abroad at na partner po nung nandong consolidators abroad, hindi ho nila binigay yung pambayad, yung pamproseso doon sa consignee dito sa atin sa Pilipinas. Kaya ang nangyari po, yung mga individual consignees nung balikbayan boxes po, naiwan po to doon sa Yarda hanggang sa ito po ay i-abandon na. Ngayon po, nung magkaroon po ng deklarasyon na ito po ay abandoned na,
Ang ginawa po ng Bureau of Customs ay siniguro po natin na ito po ay madideliver pa rin despite po na inabando na to nung consolidators abroad. Kaya ang nangyari po, like for instance, doon po sa CMG International Movers na 7 container vans po ng Balikbayan Box, ang nangyari po yung 1,480 boxes po, na-deliver na po yung 1,450 Okay. Balikbayan boxes. Maganda po tatlong- yung kawang gawa ninyo, no? Kasi Oo. unfair naman. Kasi masayang pa. Alam mo, kung galing ito sa ating mga kapatid na mga Filipino abroad, Yes. alam mo, nagsisikap yan na mag-ipon ng pera at magpapadala sa kanilang pamilya dito. Tapos dahil lang sa isang stupidity ng isang consolidator or wala, hindi matatanggap yung, for all we know, nagbayad na yan ng kanyang fee doon sa consolidator. And they expected that Balikbayan Box to reach the destination ng kanilang kamag-anak. At maganda po yung ginagawa niyo, sir. Ha? Apo. Hindi nyo pinaubaya doon sa mga irresponsable na dapat nga siguro masuspindi yung you should no longer give them itong mga consolidator na you should not freight give them forwarders siguro. accreditation na ito. Ha? Hindi Okay. po ba attorney? Ha? Sir Arnold, ano ho ba Yes, kasi, sir. alam niyo, ang sige, go ginawa ahead po pa. natin Sige legal po. action, yung pong pakikipag-ugnayan po natin sa Department of Migrant Workers, nagsulat po ang ating commissioner para magkaroon po ng protesta doon sa mga kumpanya na ng biktima doon sa ating mga kababayan. Very good. Ito po yung CMG International, Kabayan, Island Kabayan Express at saka Allwin Cargo Flex po. Sila po ay kino-ordinate po natin yung mga pangalan ng company na to upang pagtulungan po na magkaroon tayo ng legal na action para ireklamo itong mga company na to. Very good. And Tama. ganun din po, ginawa ko natin sa pamamagitan po ng pakikipag-coordinate natin sa DTI, FTEP, na kung mayroon pong mga personal na reklamo yung mga kababayan natin dito sa mga deconsolidators naman sa ating bansa at dun po sa consolidators abroad, yung pong accreditation nila ay dapat nirekomenda po nung natin na kung maaari ma-revisit yung regulasyon nila with regards po dun sa accreditation ng mga deconsolidators. And we even recommended po na sana maging jointly liable po yung consolidators at saka deconsolidators. Tama, oo. You should be Para liable yung for damages. Yes. Oo. Oh. Yan po. Apo. So sir, yung mga 1,000 na mahigit yung so yung pong mga natira pa, sisikapin niyo po talaga na makarating sa Apo, amin din ano. pong ibinabalita ngayon sa ating mga kababayan at sa pamagitan po ng programa nyo na yung mga natenga pa na balikbayan po na nandito ngayon sa Balagtas, Bulacan ay ongoing po ang ginagawa ng Bureau of Customs ngayon at yung pong nag-volunteer na winning bidder na tumulong din po sa Bureau of Customs upang ma-pick up, ma-deliver at ma-release na po, mabawasan na po yung mga balikbayan boxes na natenga. Ang ginagawa po natin ngayon, kapag natapos po yung inventaryo, ay agad-agad po natin kukontakin yung mga consignees ng balikbayan boxes. At ipapabatid po natin sa kanila na yung mga balikbayan boxes na nandito ngayon sa Balagtas, Bulacan, ay po pwede na nilang pick upin or yung option din po na ipa-deliver nila. Yun po yung ginagawa natin ngayon ng Bureau of Customs. Kasama po yung winning bidder na nag-imbak ng mga balikbayan boxes. At doon naman po doon sa nauna na mga balikbayan boxes ng Island Kabayan Express, ito po ay 1,154 boxes. Wow. Matatandaan po natin na dito sa Santa Ana, sa security warehouse ng Bureau of Customs, meron pong mga walk-in na consignees na nag-pick up na po ng Oo. balikbayan. Naku, Mga dati, 329 balikbayan boxes po to, and yung 210 po na deliver na, 405 na balikbayan boxes po ay out for delivery. Yung 210 po ongoing po for dispatch. At upon inventory, nalaman ho natin na 88 po yung pending due to incomplete details or unresponsive po doon sa mga telepono na nandun nakalagay po sa balikbayan boxes. Siguro Sir Arnold,
itong aming program at sa RMN, we can be your partner in disseminating information. So, Apo. volunteer po Opo. namin yung programa na yun. If you can give us the list of all these Yes, sir. probable Opo. recipients para po ma-announce natin. Kasi RMN is all over the Oo. country. So, Opo, opo. para pag narinig nila with the details kung saan makukuha, baka man they will be able to retrieve those packages. Okay. Yes, sir. Bukod po dun sa personal na pag-contact sa ating mga kababayan, ang ginawa din po ng Bureau of Customs ay pinopost po natin to sa website ng Bureau at doon po sa Facebook page ng Bureau yung mga pangalan ng consignee at yung pong mga tracking number para mas madali ho na nilang malaman na yung balikbayan boxes nila po ay available na for pick-up or kung gusto naman po nila is ipa-deliver po. Very good. Yun po yung option na binibigay natin sa ating mga kababayan. At nagpapasalamat po kami sa programa nyo at nag-volunteer po kayo. Yes, sir. At gusto namin, sir, mapublish pa. Opo, gusto namin pasalamatan si Commissioner, no? Sa Opo, magandang gawain, no? Very good. Matutuwa si Bongit Oo, yan. oo. Very good. At, Matutuwa ang presidente natin yan. At least ngayon, nagpe-prepare na sila, no? Kasi December is just Kasi several days from tatambak now. na naman sigurado. At Tatambak, least oo. naibigay na sa mga marami pa yan. recipients. There will be more forthcoming. Yes, oo. Siguro dapat by that time orderly na po yung pagparating. Lalo na siguro you should caution these mga forwarders or mga consolidators that you mean business this time. Opo. Oo. Mabulong na. Personal sa pong presidente. tinututukan to ng ating commissioner dahil Opo. Very siya good. mismo kasi po ay nanggaling din sa ibang bansa. At, once minsan po sa buhay niya ay siya ay nagbalot din po ng balikbayang package. Kaya Marami pong ramdam na salamat ramdam kay po niya. Commissioner at Okay. saka sa Opo, inyo po. opo. Sir Mabuhay ka. Arnold, salamat po ha. Mabuhay ang Yes, Bureau sir. of Maraming Customs. salamat po. Sige po. Yung tulong po niyo sa programa, sa pamamagitan ng programa niyo ay nagpapasalamat po ang Bureau of Customs. Makakaasa po kayo na yung mga information na nasabi natin po dito ay maire-relay po namin sa inyo. Maraming Sige po. salamat po. Salamat. Good morning. Good afternoon. Mabuhay Yes, sir. po kayo. Magandang hapon po muli. Okay mga kasama, Salamat po. yan po si Arnold De La Torre, Torre spokesperson ng Bureau of Customs. So maganda ito, at least siyempre matatambak na naman dun mga balikbayan. Di pa pinaalala Laban Kasi, ko na. si Commissioner, sinasabi nila identified daw ito kay Vic Rodriguez. Pero maayos na tao. Maayos mabuti, na kilala ko. sana man lang yung mga nagbabalak na palitan si Commissioner, nagdadalawang isip. Dadaan sila sa dugo niyan. Pero ano mo, naalala ko tuloy nung malita ko, Secretary, pahirapan niya sa amin yan. Sama ko pa lola ko nun. Kasi Santa Ana, di ba, meron parang building ngayon na demolish na yung malapit sa Colubian Club. Sa, Meron ito dating ba tong customs. Santa Ana, malaki ang Santa Ana eh. Saan ba ito? Doon sa may, Dito sa may, malapit sa ngayon, bridge? Quirino. Malapit Oo. sa bridge or Hindi. papunta na doon sa... Sa may Quirino. May Quirino oo. Yan, Avenue. Quirino. Doon Diba na sa meron may, doon, may iconic na building doon na customs. yeah. Doon namin kinukuha dati yung mga balikbayan box na yan. Naalala ko dyan, dati kasi, yung isang road dyan na papunta doon mismo sa... Tama ka, may release nga yun. sa may, papunta doon sa may, ano ba ito? South Super. Iran yan dati. Iran. Ah, diba? tama ho, Iran. Halos nung Pedro Hill. well, I was still a young worker doon. Mayroon kaming yung kapatid ko mayroon kaming minamanage na CYCFS. Container Yard Container Freight Station. That was siguro 40 years Ngayon, wala ago. na, Secretary. 40 years ago. Yan yung stretch na yan na road na yan na pupunta mismo doon sa Tambakan. Iran. Ano Oh, ba yan? Iran. Ano Sa na- Iran. Tama pangalan niya ngayon? Pedro Hill. Pedro Hill. Yan, tama. Tutumbok sa Pedro Hill. Yan lahat na stretch na yan. Puro yan container yard. Container na. Oo. Tama ka. Oo, I remember that. So madalas kami po dyan. Ngayon, So, pag nakita mo, iba na. may mga warehouses dyan talaga. Oo. So, Uy, doon- commercial muna tayo. Okay, sandali lang mga kasama. Paalala muna tayo. Oras natin sa buong kabuluhan.
Alas 2:23 ng hapon. Chinese General Hospital and Medical Center has proudly launched the newest member of our surgical team, the state-of-the-art Da Vinci Robot Surgical System this month. The robotic surgery program at CGHMC will help deliver the highest standard of surgical care while providing quality and value for money medical services to patients from all walks of life, regardless of race, social status, and creed. It is one of the hospital's latest programs geared towards its innovative expansion as part of its 130th anniversary celebration last year. For more information, call us at 8711-4141, local 1202. That's 8711-4141, local 1202, or hashtag CGHMC Robotic Surgery. Ipa-rush kay Paras. Ipa-rush kay Paras sa RMN DCXL. Okay, balik po tayo mga kasama. Oras na po natin ay alas 2:24 na po ng hapon. Siguro banggitin din natin yung ating mga suki. Yes, oh. Itong sina Andre Concepcion. Hindi ko na ho babasahin yung mga inyong komentaryo dahil napakarami nyo at haba po. No? Sina Bruce Alcantara, Abby Sierra Milagros. Ito yung paborito ka, Secretary Jing, si Celine Bautista Hernandez. Oy. At nanonood daw siya mula sa Pampanga. Kala ko Marinduque. Hindi, Pampanga raw. Ito naman si Clarence Castro. Yun. At ganyan din po si Jericho Natividad, Patrick Gamboa, Sheila Sanico, Tristan Jimenez, Abby Sierra Milagros, at sina Bruce Alcantara, Anthony Siwa, Sinet, ano ba apelyido nito? At Amanda Curb. So, yun po mga kasama. At marami po silang mga reaksyon. Dito si MJ Molina, Oscar Arnold Anota, at Ivy Melendez. Si Chloe Ann Pontanos. Ayun. So, si Ivy Melendez. At, naku, ang dami pa. Juice, Lakbayo. Okay. Oy, si Kiko Pueto ng Channel 4 nag-text pati si Cez Rilon. Hi, Cez, musta? My Kikita sis. tayo next week. My sis in Sigma Delta Phi. Napaka matalino yan. Oy, Secretary, peace ha. Peace tayo ha. Bakit? Nung kay Berting. Sino Kay ba? Kalbo eh. si Kausing. Bakit? Kabag-anak mo yan? Kasi Hindi, halos Bertini. makakalbo ka Hindi na. naman. Ano lang yan? Puting buhok yan. No? Okay. Yun talaga, kalbo talaga yan. Bakit mo? Hindi ko maisip Peace? eh. Bakit mo peace? Pinagulo niya lalo yung kaso eh. No? Ewan ko. Hindi nag-iisip no? Siguro Nag-iisip. kamag-anak yan ng isang taga-EPAL doon sa isang kabinet cabinet member kasi mahilig mag-EPAL ito yung isa rin Nagulo lalo. pa-interview Pero kung ikaw ang... pati yung principal nila pa-interview din. Pero dapat alam ba, abogado ka, siyempre alam mo yung mga dapat mong sabihin at Yes. hindi makakagulo sa kaso Yes. Di ba? I would presume that he's telling the truth. That parang nilagyan niya ng cold water yung pinaghirapan ng buong NBI at saka PNP. Because sinasabi niya dito sa kanyang komentary na hindi si Bantag ang mastermind yan. Tapos nang dawit pa, gusto niya sabihin na yung in-check daw, kasi when you say that probably the Chinese was the one that put up The money. to kill, mabigat yan. Mabigat yan. That's a Mabigat. very big serious. statement. Plus the fact that it is this Chinese nagbigay ng 300 million kay Vic Rodriguez. That's another mabigat na accusation. Pwede ba magsampa ng libel siya, no? Of course. Kasi that is spreading false accusation against Rodriguez for being corrupt. So, dapat pati- sampahan ni Rodriguez ng kaso yung madaldal na abogado Di na ba yan. accusing him of a crime? Di ba? Oo. Mabigat yung krimen. Mabigat na krimen for mabigat giving yun. 300,000 pesos as a complete amount to hire a killer. Mabigat yan. Dapat
patigilin na siguro ni Mabasa ito, daldal ng daldal eh. Ha? So, ibig sabihin, si Bantag pati si Vic in conspiracy. Hindi nga, Ang wala. layo, Sinabi diba? nga niya, Bantag is no longer part. It's no longer Wala. part. It's now a Ito. new ball game. Meron pa Okay. isang last clip Oh, last si clip. Attorney Causing. May Sige. daldal pa ito. Oh. Sige, dagdag natin. Nasaan na? Please sa kalbo, ha? Ang tanong ko Chinese doon ay, General Hospital kailan and ba Medical gusto? Center has proudly Kasi ang launched tira ni the Mr. newest President member of our ay- surgical ay- team, ay- state-of-the-art Da Inapoint Vinci mo tol robot kung surgeon. Ayan. May Ano ba pumasok na isa. O sige, pasok. Pasok. Ulitin. Ito si Causing, huling video. 30, huling programa ni Mr. President, nagbanggit siya na kani-kanyang gimmick itong mga kadudadudang inapoint. At ang mga gimmick, isa dito, yung inchik niya, yung sinasabi niya, nagsampa pa ng kaso laban kay Vic Rodriguez para palabasin na walang kutsabahan at palabasin na lihitimo siyang pinili at inapoint. So, okay, yan na muna ang ating sabihin. Ito po si Atty. Berteri Causing or Atty. Toto Causing, at isang sasabihin ko sa inyo ay isang magandang gabi. Gerald Bantag, Ricardo Salguita. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko naintindihan. Magandang gabi raw eh. Parang binati niya pa si Bantag at Dapat Sulweta. Okay. ang GMA7 or TV5 i-recruit na ninyo yan na isang comedian dyan sa comedian dyan sa anong pangalan nito? Bubble Gang. No, pero hanga ako sa kanya kahit naka-Amerikana, hindi pinapawis. Ha? Naka-Amerikana palagi. Hindi, pero nasa Hindi nagpapawis, oh. mukhang nasa malamig na lugar at Ganun? parang sarili niyang Sarili naglabas siya, Ayaw mo ba yun? Naglabas siya Gusto ng namang YouTube. vlog. May vlog. Gustong sumikat, ha? Gustong sumikat. Hindi ko kakayanin palagi na Amerikana, no? Napakainit sa Pilipinas. Ano yung last statement niya? Bantag at General Bantag, Sulweta. Sulweta. Oh, ano ibig sabihin? Magandang nun? gabi. Gandang gabi. Magandang gabi. Tapos may ganun eh. May ganun. oo. Sabi niya, Libo-libo. sabi Ana, siguro L, niya, laban. L. Bantag, Sulweta, ligtas na kayo sa Ligtas aking, na. sa, L. sa L, aking, L. I love you. Lab na labo, dalawa-dalawa pa. Kasi sabi niya, kasi si Vic Rodriguez na ngayon ang tinuturo kong suspect. Ayan. Okay, wala tayong oras. Paalam tayo. bukas ulit. Ricky Rivera po. Secretary Jing, salamat. Salamat. Magandang hapon muli sa inyo lahat. Okay, mga kasama, ako pa rin po inyong radyoman, Eli Saludar, muli po sa Magandang Hapon, Pilipinas.